kumusta ka? Ngayon, himayin natin itong aklat na Lose Not Your Heart. Ito'y galing kay Sriram Sharma, isang, alam mo na, kilalang spiritual master sa India. Ang misyon natin, tingnan natin kung paano yung mga turo niya rito makakatulong sa'yo na palakasin ang loob mo at, para sa pagbabago ng sarili. Lalo na ngayon, di ba? Ang daming hamon. Sige, simulan na natin. Oo nga eh. At ang ganda dito, yung focus niya talaga sa sa panloob na paglalakad. Hindi lang siya basta mga tips lang, parang blueprint talaga siya for personal transformation. At mahalaga to ngayon kasi parang ang bilis ng mga pangyayari sa labas, 'di ba? Madaling ma-overwhelm. Totoo. Alam mo, isang tumatak agad sa akin yung taalala niya na bago raw tayo tumuro sa labas, sa iba, silipin muna natin yung sarili nating bakuran. Parang tinatanong niya, gaano ba karaming oras ang ginugugol mo sa pagpuna sa iba? Baka mas okay daw kung yung oras na yon gamitin mo sa pagsusuri at pag-aayos ng sarili mo muna. Tama. At ang ganda ng kasunod nun eh. Yung tunay daw na pagmamaster mo sa sarili mo, yun yung simula para maimpluwensyahan mo yung mundo sa positibong paraan. Kasi kapag nagawa mo yun, sabo niya, hindi ka kukontrahin ng iba, bagsus parang mas makikinig pa sila sa'yo. Mahalaga rin daw yung may spiritual perspective ka, lalo na sa pagtulungan, para iwas yabang. So paano naman kung kailangan mo ng kapayapaan o kaya lakas, lalo na kapag parang ang gulo na ng sitwasyon mo? Sabi sa libro, take refuge in your conscience. Kumapit ka raw sa konsyensya mo. Kasi kahit daw maloko mo lahat, yung konsyensya mo hinding-hindi mo maluloko. Oo, yan. Yan yung parang di matitinag na saksi sa loob mo. Sabi ni Sharma, kahit anong ingay pa sa labas, merong kang panloob na guide. At kaugnay niyan, yung paghanap ng kayamanan sa loob mo. Imbes na, alam mo yun, laging umaasa sa labas o sa ibang tao para sumaya na madalas nauuwi lang sa frustration, di ba? Oo nga. Nasa kalooban mo raw talaga yung tunay na direksyon at yung tibay. Pati yung sinasabi niyang kalungkutan o loneliness. Yun. Paano yun? Nakikita niya yun bilang chance, bilang pagkakataon para mas patibayin mo pa yung sarili mo. Para hindi ka masyadong dependent na panahon to, grabe. Okay, gets ko. So may panloob na lakas ka na. Pero teka, paano naman kapag yung mga negatibong bagay na talaga yung kaharap mo? O yung mga pagsubok na di maiiwasan? Dito yung parang simple pero ang hirap gawin minsan. Sabi niya, keep smiling, keep laughing. Ang punto doon, huwag kang magpapadala agad sa criticism o sa mga sabi-sabi. Focus ka lang sa tungkulin mo, sa ginagawa mo. May sense. Parang huwag mong hayaan sirain ng iba yung araw mo o yung focus mo. Oo, at dinidiin din niya yung spirit of sportsmanship. Yung parang tuloy lang kahit parang dehado ka na or natalo ka, laban lang. Tapos, isang practical tip pa, kalimutan daw yung masasakit na alaala. Forget painful memories. Palitan mo raw ng magagandang alaala para healthy pa rin ang isip at emosyon mo. Tapos yung sa pag-asa sa iba, do not depend on others. Paano yun? Hindi ba parang ang lungkot nun? Hindi naman ibig sabihin na ihiwalay mo yung sarili mo. Ang punto lang, palakasin mo yung sarili mong kakayahan. Yung hindi ka aasa na lang palagi na may ibang gagawa para sa'yo o sasalo sa'yo. Kasi pag ganon, parang naglalayag ka ng walang direksyon eh. Okay. Pagpapalakas ng sarili pa rin talaga ang core. Tapos ito pa, speak less, do more. Ito, maraming makakarelate dito siguro. Oo. Yung reklamo na parang di ka pinapakinggan. Oo. Sabi ni Sharma, imbes na lumakas yung boses mo, baka mas epektibo kung may ipakita kang gawa. Resulta. Kasi yung salita panandalian lang ang daw ang epekto. Pero yung gawa, yun yung pangmatagalan. Yun yung nagiiwan ng marka. At dito na pumapasok yung tawag ng panahon. Ito yung call of time. Ano yun? Malinaw yung mensahe niya, hindi na raw tayo pwedeng maghintay lang. Kailangan na nating kumilos ngayon. Tayo mismo, ikaw, ako, tayo ang lilikha ng mas magandang bukas. Gamit ang yung tapang natin, yung sipag, yung pagnanais na makatulong. Siya mismo, yung author, di ba? Ang dami niyang nagawang projects na halimbawa nito.
Wow! At ang susi raw talaga kapag pinagsama mo yung malalim na pagninilay, yung contemplation, at yung matatag na karakter, doon ka nagkakaroon ng tunay na impluensya. Ito raw talaga yung kailangan ng panahon natin ngayon. Personality transformation na may impact. Grabe. Tapos, yung huli, yung paalala niya na yung buhay natin dapat may mas malalim na kahulugan. Yung purposeful life. Higit pa raw sa pagkain lang, tulog o material na bagay. Bilang tao, may mas mataas daw tayong responsibilidad. At binuod niya yung diwa ng espiritualidad or essence of religion sa napakasimpleng paraan. Masayang pagtupad sa tungkulin, harapin mo yung mga pagsubok ng walang takot, at isabuhay mo yung katapatan, yung honesty, disiplina at yung self-control. Ito raw yung mga sangkap para sa isang buhay na matatag at tunay na nagbabago mula sa loob, hindi lang pang-ibabaw. So ano ngayon ang ibig sabihin ng lahat ng ito para sa iyo na nakikinig? Para sa akin, malinaw na nasa loob natin yung simula ng lahat Yung lakas, yung gabay, yung kakayahang magbago. Yung pag-focus sa sariling paglago, yun talaga ang susi para sa mas matibay at, alam mo yun, makabuluhang buhay. Lalo na ngayon. At siguro, isang huling bagay na maiwan sa isip mo. Sa susunod na makatanggap ka ng puna o kaya humarap ka sa isang hamon, paano kaya kung ang una mong gagawin ay, sumilip mo na sa kalooban mo, sa konsensya mo, bago ka tumingin sa labas o mag-react agad? Ano kayang magbabago sa'yo? Magandang tanong yan. Kung gusto mong mas mapalalim pang pag-unawa mo sa mga aral na ito para sa pagbabago ng sarili mo, yung aklat na Lose Not Your Heart ni Sriram Sharma, pwede mong mahanap online sa www.agbp.org yun. Makikita mo doon. Hanggang sa susunod nating